Umpisa, aba, etong umpisa natin, may tumalo na kay Bungo. No, Merceditas Lucas from Massachusetts, may tumalo na kay Bungo, mga kababayan. Aba, ano yung tinalo? Paano tinalo si Bungo? Eto ho, mga bossing, kung dati po, puro Bungo yung nakikita nyo dyan sa kalsada ninyo. Eh ngayon po, mga kababayan, syempre, Camille Villar naman po, mga bossing. Ayan po. Sabi dito sa balita na ito, mga kababayan, Camille Villar, kasi di ba si Bongo, nung mga nakaraang mga buwan, napabalita na si Bongo ang may malaki na ads sa Meta, sa Facebook. Di ba? Tapos, dagdagan mo pa nung mga tarpaulin sa kalsada. Paramihan, mga bossing, ano? Syempre, eleksyon Kailangan makilala agad, makita agad, natatakbo. Ito po naman, mga bossing, nangyari naman po to, kumbaga, bago pa lang mag-file ng COC, meron ng mga ganito no? Yung kay Bongo, malupit yun. Kada poste din yun. Ingat po kayo, ingat po kayo, ingat po kayo. Ito naman kay Camille Villar, mga boss, ganun din daw po. Halos napaligiran na ang buong Pilipinas ng Camille Villar. Bagong boses, bagong bukas. Okay yung Okay, kumpleto na ho sila sa Senado. Si dating Senate President Manny Villar, si Cynthia Villar, si Mark Villar, at si Camille Villar naman po ngayon, mga kababayan. Ano sabi dito? Camille Villar ramps up FB ads spending. Tinalo si Bongo bago mag-file ng COC. Catches up with Wilbert Lee. Hindi ko lang alam kung sino yung Wilbert Lee. Ano nyo na lang sa akin, ipaliwanag nyo kung kilala nyo yung Wilbert Lee. So kayon, mga kababayan, bilang wala naman po akong maikokomento sa background ni Camille Villar, ngayon ko pa lang po nakikita yung pangalang Camille Villar ngayon po na tumatakbo sa Senado. So ngayon, bumasa tayo ng comment section patungkol po dito sa balitang ito. Sabi ni Pempe Santiago, sayang ang pera natin sa mga kandidato na bulok. Sabi ni Pesa Batuma, kung ayaw nila, okay lang, hindi naman ICC ang dadating, kundi yung Interpol. Sabi ni Ador Sakur, dapat pumasok sa ICC from the date when the Philippines 2016 to 2020. ICC na kayo, ha? May gusto kayong makulong talaga. Ito muna tayo kay Camille Villar. Sabi ni Tony Gan, kilala ko si Wilbert Lee, yung nasa radio station. Sabi, ano ba ang pulso ng netizen dito kay Camille Villar? Dito sa, yung paramihan po nila ng tarpaulin. Sabi dito, Lito Evangelista. Ewan ko kung sino si Lito Evangelista. Dapat may batas din na pipigil sa maagang pangangampanya. Ayan. Ito namang isa, naumay nga ako sa mukha niyan Siguro kada kanto ho, mga bossing, nakikita. Pati yung mga suking tindahan nila, meron ng Camille Villar. Imbis na Marlboro o kung ano yung nakalagay doon na advertisement, no? Camille Villar. Tapos sa kabila, Bungo. Naumay nga ako sa mukha niyan. Nung umuwi ako ng Bicol, every 2 kilometer ata, merong tarpaulin niya. Talagang ganyan. Lalo na kapag may pondo ang kandidato at kinakailangan manalo sa eleksyon. Kailangan, hindi mawawalay ang iyong tarpaulin o ang iyong mukha sa mga botante. Sabi nitong isa, nasa botante ang kapalaran niya. Please, for the love of our country and our people, vote wisely. Ayan po yung sabi nung nagkomentong isa. Politics is business daw po. So, si Cynthia ang author ng Rice Tarification Law na magpababa daw ng bigas pero bagkus tumaas pa dahil sa hoarding ng mga importers. Walang nagawang mabuti sa bansa. Ekis natin ang mga ito. Huwag iboto. Sabi naman dito sa comment section sa live sa YouTube, sabi, Camille Villar, maraming pera. Mark Villar, Cynthia Villar, tatay na lang. Family na. Naupo na din pong Senate President dati yan. Si Manny Villar. Di ho ba?
Sabi ni Ernelio, naku, lahat ng bilyar magpayaman lang ang alam niya. Sabi nung iba, kaya naman yung mga tumatakbo sa posisyon para doon sa kanilang negosyo, sabi nung iba. No? O basa pa tayo ng comment ha. Ito, sabi ng Bayan Muna Party List. Aba, pag madami daw ang gastos sa eleksyon, madaming kickback kapag naupo na sa pwesto. Ibig niya sabihin, kumbaga, madaming gastos si senadora Kailangan bawiin pag nakaupo na. Naku po, talo na naman ang taong bayan. Proven yan! Red flag yan! Dapat bayan muna bago sarili. May punto po mga kababayan. Sabi nitong isa, huwag iboto yan. Yung ina at kapatid walang nagawa sa Senado. Tahimik lang daw yung si Mark. 'Di ba? Amparo Estrada, I miss you too. Oo. Sabi, si Mark tahimik lang. Pero yung nasa YouTube, madaldal, salita ng salita. Patunayan sana ng mga Pilipino na hindi sila mabibili ng mga bilyar. Ayan, matindi yun ha. Di ko siya makalimutan. Isa sa pumirma na maipasara ang ABS-CBN. Kaya di ko yan ibobot. Naku, baka etong si Gina, idol si Coco Martin tsaka si Vice Ganda. Siyempre, mananalo yan. Anak ng teteng. Kala ko sasabihin, anak ni Bilyar Idol Mark, naghukay na ako ng butas dito sa likod namin. Dito ko itatapon ang lahat ng mga senatong ni Dutae. Sabi ni Drin Lastimoso. So sa madaling salita po, mga bossing, gising ang mamamayang Pilipino. No? Doon sa mga kalat na kalat masyado yung mga tarpaulin, yung mga sobrang mga gumastos kapag halalan. Sabi kapag masyadong malaki ang gastos, pagka masyadong nagtatapon ng pera bago maupo, baka bawiin yan. No? Hindi ho natin sinasabi si Bungo yun. Hindi ho natin sinasabi si Camille Villar yun. No? Pero, maaari at posible. Di ba? Sabi nga nung iba babawiin yan doon sa negosyo nila. Ganun. No? Para maproteksyonan yung negosyo nila. Si Mark, tahimik lang. Hanggang natapos ang termino ni Mark, tahimik, Anyway, mga kababayan, yan nga po. Tatalon. Nako, Bungo, kailangan damihan mo yung paano mo. Damihan mo yung palugaw mo. No? Kung iisa lang yung palugaw mo, matatalo ka nito, kailangan mag-isip-isip ka. Kapag ikaw, Bungo, natalo, baka ICC ang kalagyan mo.